payo sa karir at pag-uusapan ang mga bagay na may kinalaman sa anumang trabaho. Inquirer Radio Job Market with Jesse Francis Rebustillo. Tuwing linggo, alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa Inquirer Radio 990 AM. Balita, showbiz, sports, opinyon, serbisyo publiko at iba pa. Lahat ay mababasa mo sa Bandera. Masarap kasama sa almusal, kaya bumili na at gawing bisyo ang Bandera araw-araw. We give you not just first-hand news. We bring you to where it is happening as it happens. Fast, factual, comprehensive information. Balanced and fearless views. Fair commentaries. Entertainment. Public service. This is DZIQ Inquirer Radio 990 AM. Para sa may init na balita, Victory in Governance and Technology through Information Network. Vigatin. Para sa mga napapanahong usapan, Victory in Governance and Technology through Information Network. Vigatin. Makinig at makisalo sa programang Siksik sa Impormasyon at Bigatin sa Kaalaman. Kasama ang inyong mga kabarkada na sina Den Macaranas, Arnie Barcelo, Angel Bonifacio at Ellison Barcelo. Vigatin Radio. Sa Bigatin, bigatin ka talaga! Magandang morning! Welcome sa Bigatin! There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a minibar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or ruse. Pictures of last night. 10:07, today is Sabado, Saturday. Bilis. Feb 8, 2014. Welcome po sa Bigatin. Dito po sa Inquirer Radio 990 AM. Ako po si Den Macaranas. Yes, ako po si Ellison Barcelo. At sakto, impunto, humahabol. Makakasama rin po natin ngayon from UST. Yes. Good morning, magandang umaga sa kanila, sa mga nakikinig, lalo na kay Den. Nakikinig talaga eh. Si Den sakto daw ako eh. Sakto. Syempre. Photo finish siya. At BC, UST Faculty of Engineering Week namin. At syempre, Sabado, nako, isang linggo na lang, Valentine's Day na. Alam nyo naman, pagka Valentine's Day, nako, gastos daw, saka ma-traffic. Pero hindi, huwag nyo kakalimutan yan. Minsan lang naman yan. Minsan lang. Kaya pinaghahandaan. At bukod po sa Valentine's Day, may pinaghahandaan pa rin next week. 3-day event ho ito. 14, 15, and 16. Yes, okay. Diba? Yung mga mahilig mag-travel dyan. Yung mga mahilig maghanap ng mga talagang mura. Ang dami kayong pagpipilian. At pag-uusapan ho natin ngayon may kinalaman sa tourism, ano pa? Mga relaxation. Sa bansa na rin natin mismo. R&R, sabi niya. Yan. At live, ito sa ating station today. Naku, balikbayan siya. Hindi nga. Nandito na siya dati, ibig sabihin bumalik siya. Ang project director po para sa Travel Tour Expo, tama ba ako, Sir Jojo? Ayan, na siyempre mula ho sa Philippine Travel Agencies Association, PTAA, si Sir Jojo Clemente. Sir Jojo, good morning po and welcome uli sa Bigatin. Good morning, salamat din sa inyong Ay, teka, wala kang mic ha? Wala pang mic pero ang ganda ng boses niya. Yung isa kaya, Sir Jojo. Dito? Yan. Ang ganda ng boses niya. Hello. Ayan. Then, good morning sa ating mga tagapakinig. Salamat ulit sa inyong pag-anyaya sa atin sa programa, no? Balikbayan ulit. Balikbayan. Pero ito, next week na tayo. Malapit na, opo. 14, tama ako no? 14, 15, and 16. Yes. Kaya yung mga magde-date ng Valentine's, dumaan muna kayo sa amin. Bumili muna kayo sorpresahin ng... Sorpresahin nyo. Mahal ninyo. Wag lang bulaklak. May kasamang ticket. Ticket na. Tsaka mga GC, mga voucher, yan. Yes. Yung magandang panregalo, di ba? Oo, yan. Nako, mamaya mag-uusap kami ni Sir. Kailangan namin yan eh. Ayan.
Engineering week namin. Sponsors. Of course. Pero ako hindi, ito sinabi ko na rin sa mga friends ko na mga mahilig gumala. Yung i-reserva nyo na yung 14, 15, 16 sa SMX po ito, Sir Jojo. So ano pong ini-expect ho ng ating mga, yung mga pupunta ron ng mga listeners po natin? Okay. Sa ngayon, meron tayong mahigit 200 exhibitor, no? Wow. Hati yan, meron tayong mga domestic na mga supplier, exhibitors, mga hotels, resorts, yung mga airlines. At meron din tayong mga travel agencies para doon sa mga gustong maglakbay palabas naman. So, meron din tayong mga foreign carriers, no, na nandoon din. At yung ating mga travel agencies nandoon din. Meron din tayong mga embahada, mga national tourism organizations na gusto ring magpamahagi ng impormasyon tungkol sa kanilang mga bansa para maengganyo tayong pumunta doon. So, malaking ano talaga to, malaking actually ito ang ating pinakamalaking travel tour expo na gaganapin, no, sa naging kasaysayan ng travel tour. Yung nga sana itatanong ko anong pinagkaiba nito doon sa mga nagdaan? Well, ang masasabi natin is mas marami pa tayong exhibitors ngayon. Tsaka taon-taon yan, kung ika nga, no, pabongga ng pabongga yung yung mga ino-offer nilang mga packages. So, in a way, parang nagiging paanuhan sila, patalbugan sila kung sinong pinakamaganda, sinong mas maganda yung presyo, yung ganon. Kaya pagpunta mo dyan, talagang mahihilo ka sa, hindi mo alam kung saan mo gusto pumunta. Diba? Bilhin mo lahat. Bilhin mo lahat, saan ka pupunta, sinong sasakyan ko, ganon. Biro mo yan. Pero ano ho ito, no? Tawag dito, wala na naman ako. Libre ba? Gusto kong malaman kasi bala kong pumunta doon. Sasama ko yung mga aking mga kaibigan. Mga amiga mo. Mga amiga ko. Ay, ang dami namin, sobra. Pero ito ay mga kasama ko din sa College of Tourism and Hotel Management, sa UST. Sasama namin sila, yung mga kaibigan ko. Libre ba ito? Kung sasama namin ng mga estudyante namin, di ba kami? Libre ang entrance? Para sa'yo, libre. Okay. Yes, we will cover the event. No, okay, para lang sa ating mga tagapakinig din, no? Ang entrance fee natin is 50 pesos lang naman. Good. Okay. And then, para doon sa mga ating seniors, so yung mga may edad, 20 pesos lang. At kung meron kang Citibank na, sorry hindi ko na ano. Yes, yes. But Okay kung lang, meron no kang problem. Citibank card, libre ka plus isang kasama mo. Bah. Okay. So, mura lang. Hindi masakit sa bulsa ba pumasok. Sasakit ang bulsa mo pag namili ka na. Hindi, pero syempre dahil mura naman, medyo mababudget mo kung ano eh. Actually, tinanong siya kanina si Sir Jojo kung alam na nila yung mga promos ng mga sabi niya hindi pa, mga surprise na. Syempre. Sigurado yan, may mga may panggulat yung katulad mga sa hotel, may mga promo siya na may mga hotels kami katulad ng mga namin. Meron kaming buy 2 nights, room nights, may libre kang of course. May mga ganon. na 1 night. Ewan ko siguro merong iba dyan, buy 1 take 1, di ba? Meron naman ngayon, ang ginagawa rin nila, nagdadagdag sila ng tour na usually hindi naman kasama yun. Usually pag gumawa ka ng pakete, kwarto, almusal, tsaka transfers lang yan, no? May ibang mga exhibitors tayo, magdadagdag pa ng ganitong tour. O kaya kunyari, half day city tour or half day ganon. Para lang maengganyo talaga yung mga ating dagdag. Kasi kailangan pagandahan ng So, ang maganda doon, yung sa international natin, di ba? Ilan ang natin? Sa international, mahigit may 100 tayong exhibitors dyan. So, ibig sabihin nun, maganda pa rin yung turismo talaga sa Pilipinas kasi naman. out of ano po, 242. 243 international. International. Mas marami pa rin tayong exhibitor na domestic. Kasi itong mga nakaraang taon napansin natin na ang mga kababayan natin talagang naengganyo na rin magbiyahe sa sariling bayan. Na napakagandang naging development yan. Tumaas siya. Oo. Anong numero 1 pa rin? Well, para sa local. Pagsusundin mo yung may lumabas na survey nung isang taon, parang Camarines Sur pang ang number one. Cam Sur was number 1. And then of course, nandiyan naman yung Boracay, Cebu, Bohol, Palawan. Pero at least may bago. May bago. Yung Kamsur, Karamoan. Galing kami doon. Katulad nga, meron din tayong mga exhibitors, no? As from far away as Bukidnon, from Davao, from marami. So, meron ba tayo Basilan? Wala, no?
Adventure tour ang tawag doon. Adventure tour. Alam mo, nangihinayang ako. Napunta na ako ng Basilan sa Isabela. Merong mga early 2001, 2002. After mawala ni Sabaya. May beach. May namamasyal pa rin ba doon? May beach doon. Walang tao. Oo. Ang ganda. Hindi naman siya ganun kaputi sa Boracay, pero ang ganda. Kasi nga, walang tao. Oo, kaya lang, hindi ka layo, may maririnig ka, boom! Okay, ganun. Yun pa rin ang problema kasi. Pero yung lugar, napakaganda. Pero kung gusto mo adventure, ang ganda. Hindi, maganda talaga. Real life. Nag-cover ka ba doon? Dati, nung nasa kabila pa akong station. Yung kay Gracia Burnham. Nakakita ko ron. Okay naman yung population, gaano karami ba? Saan? Doon? Doon, wala. Hindi mo nga alam sino kalaban mo rin, sino locals. Hindi, talaga nagmimix sila ron eh. Hindi mo alam. Kaya huwag kang sasalita against them. Safe ka lang, neutral ka lang talaga. Hindi mo alam kung sino. Pero ito hindi naman ito yung kabuuan ng Mindanao. Kasi yung iba sa Mindanao, sir, ano ba yung pag naglabas kasi ng travel advisor yung US, para namang napakagulo sa Mindanao, hindi Pati nga sa buong Pilipinas, akala mo magulo. Madadamay, hindi Isang lugar lang doon na may ganun. Hindi lahat. Sino pa ba yung number 1 natin na visitors ng country? Well, kung titignan mo yung mga statistics ng DOT, lalabas pa rin numero 1 diyan yung United States. Okay. Pero kasi kasama na din diyan yung mga balikbayan natin kasi US passport holders na yung mga yan. But kung tatanggalin mo yon, number 1 pa rin natin is the Koreans. Then Japanese. Then the Japanese and then Pero ang maganda ngayon, tumataas na rin yung ibang bansa dati na hindi nagpupunta rito kasi pumatok talaga yung It's More Fun in the Philippines na slogan natin. For so many years kasi, yung mga nakaraang taon, nakala, di ba, nababasa lang sa ibang bansa, parang may kinidnap sa ganito, may sumabong nga. Nung nilabas yung It's More Fun in the Philippines, biglang napatingin yung mga, parang masaya yata dito sa Pilipinas. So, ang nangyari doon, na medyo nag-iiba na yung mindset nila, bumibisita na rito at pagdating nila dito, natutuwa naman sila na, ito pala ang Pilipinas. Maganda pala. Yung pa, yung dahil marunong tayong mag-English kahit papano, mas madali para sa kanilang umikot. Hindi naman sa ibang bansa yung mga kapitbahay natin, nothing against them, pero minsan mahirap din umikot kahit kami pag pumupunta kami, let's say to other ASEAN countries, nahihirapan din kami, mas lalo na yung pag hindi masyadong English speaking. So sign language kami talaga. Ano ba yung number 1 natin na pang-akit sa mga turista? Alam mo, tayo mga Pilipino, yung ating mga Pilipina. Alam mo, tuwa sila sa smile natin. Ganun ba? Yan, number 1. Bukod sa bukod sa mga tanawin dito. Sige. Yung pagka yung maasikaso tayo sa bisita natin. Yes. Very very warm tayo sa mga bisita. Yung nagtataka sila na pag kunyari darating sila tapos makikitira sa isang bahay, yung pinakamagandang kwartong ibibigay sa kanila kahit na sa papag na lang matulog yung kumot na nakatago na naka-alberol. Tapos dati pa yan Ganun talaga. Tapos kunyari 10 ulam na yung hinain mo, parang hiyang-hiya ka pa na yan lang. Pasensya na kayo. Yan na lang. Pilipino talaga. So nagtataka sila na gano'n. Very warm ang Pilipino. Yes. Madaling makausap. Tsaka sabi ko nga tayo, pag nakipag-usap sa dayuhan, mga 5 minutes lang, parang best friend mo na di ba? Tama. So, SOP yan sa atin na maging mabuti sa dayuhan. Parang yung wife ko the other week, may dumating silang mga guests from Saudi Aramco. Tonto yung mga Arabo, ba't daw lahat ng tao rito nakangiti? Binabagyo na nga, nakangiti pa. Nakangiti pa from the airport. Nakangiti. Kahit sa concerts, di ba? Ang Pinoy grabe mag-appreciate ng artist. Siguro na talaga sa likas na sa mga Pilipino yung talagang masiyahin sa kayo, masikaso sa masikaso tayo sa bisita. Yun ang gustong-gusto nila. Yun po ba yung gusto ng lagi ng kadalasan ng mga bisita natin na galing sa ibang bansa? Bukod doon, ano pa ba yung mga na madalas nagiging Well, masasabi ko lang kasi nakapag-ikot na rin naman ako dito sa ASEAN. Masasabi ko yung mga beach natin, magaganda pa rin talaga. Halos walang sinabi yung mga nasa kapitbahay natin. Tapos, ibang klase rin mga tanawin natin. Pag nakikita nila yung chocolate hills, nagtataka sila, paano nangyari to? Yes. So, God, pag natikman nila yung mangga natin, parang, my God, what is this? Ganun sila. Punta naman tayo doon sa aspeto na ano naman yung
ayoko masabihin, pero tayo lang naman. Ayaw. Tayo lang at bumala. Walang tayo lang plus. At least para ma-resolve yung problem, di ba? Ano ba yung more or less na konting problema? Turn off sa kanila. Turn off lang. Para at least na, para ma-improve. baka may nakikinig sa atin, alam niyo, mga mayors, mga barangay captains, at least mga estudyante, at least mapagano, yung pala yung problema, paano natin mariresolve? Kasi kung di natin maharap yung problema, hindi natin mariresolve yung ngayon problema. nakikita natin yung pinagtutuunan ng pansin talaga mga airports, Okay, number one. Number one talaga yan. Yan ang unang nakikita. Although, wala CCTV. Okay. Ang ano ngayon is marami nang lilipat sa Terminal 3 by the end of this year. Magagamit na rin natin sa wakas. Naayos na yata. So bago matapos ang taon, baka makita na nating maglipatan na talaga sa Terminal 3 yung mga international airlines natin. So that's one. Number 2 is yung infrastruktura pa rin, mga kalsada, mga kasi may mga lugar talaga na ang gandang puntahan. Ang problema mo, yung kalsada papunta. Hirap puntahan. Maganda pero mahirap puntahan. Galing sa sentro, yes. 'di ba? By the time makarating ka doon sa pupuntahan mo, namasahe ka na. Okay. Para kang minasage talaga na maigi. Pero yung traffic given kahit saan Bangkok, grabe. Ba't lalong lumalala? Oo nga. Alam mo ito, wala rin. May isang oras, lapit-lapit. Pero yun nga, sa aking presyo na iba pagka foreigner yung bibili. Yun. Well, hindi naman sa atin yun eh. Hindi naman di ba walang it's kahit saan ka naman pumunta basta nakita ng turista ka, kahit locals Ayun. Diba? Depende. Baka naman pag nakitang medyo baka naka Louis Vuitton kang lalapit doon. Talaga. Sabihin mo, galing Green Hills yung Louis Vuitton. Pero sila din naman, yung turista din naman mismo, ang nagsasabi na ganun talagang bibigay nila. Meron ako nakausap taxi driver. Irish yung pasahero niya. From Manila to Naga. Talagang sulit na sulit. 15. Wow. Nag-aeroplano na yung driver, pabalik ng Manila. 15,000. Ang bait nga daw nung Irish. Kasi nga daw, mabait din yung driver na bait. May ganun naman talaga. Huwag lang samantalahin naman. Kasi yung iba di ba? Hindi na nagme-metro May mabalik tayo doon sa sinabi ni Ellis. Ano yung mga ayaw. Ang maganda kasi diyan, doable naman lahat hindi ba yung masasabi mong ingrained na sa kultura or but yung ni Ellison, madaling ayusin, infrastruktura, madali lang yan mga airport, mga sa security. Actually sa security, sa masasabi ko hindi tayo knock on wood. Hindi tayo gumagawa ng krimen sa turista Sa bagay. Mababa ang incidents natin ng gano'n. Sa kapwa Pilipino. From all, sa dami ng taong ko na sa industriya, bibihira lang. I mean, kung ikaw man mabiktima, may kahalo ng kaingutan yun talaga. Sasama ka sa taong di mo kilala. Diba? Ibig sabihin nun, parang meron pa rin puso makabayan na wag natin taluhin to dahil nakakahiya. Kasi yun nga di ba? Intrinsic sa atin yung pag may bisita, wag mong gagalawin yan. Welcome yan. Pero maganda. Ibig sabihin yung sa security natin, compared sa ibang bansa, hindi ba parang meron pa rin tayong meron pa rin pwedeng improvement doon. Pero yan kasi mula sa barangay kasi yan. Kaya medyo mahirap na problema Pero bentahe rin yun Kasi sa iba wala namang barangay dito sa atin magkakakilala lahat Di ba? Mas madali ngang may ginawang kalokohan. Kilala ka agad. Sa statistics ba natin, Sir Jojo? Anong lugar na medyo kilala na magandang puntahan pero medyo mataas ang krimen? Meron ba tayo ng gano'n? Pero sabi sa Davao, wala to sa Davao, wala. Kasi sa Boracay, wala din. Cebu, bihira lang. I mean, wala sa ba? major cities lang naman talaga yan So if you talk about crime, yan, sa Maynila, sa Cebu, Coconte, Pero hindi mo maiwasan Kasi sa atin, paglabas mo naman ng mga major city, paglabas mo na ng syudad, iba na yung tao maano na talaga matulungin, mabait. I mean, hindi ko sinasabing hindi mabait ang tao sa mga city, pero more so pag lumabas ka Lumabas. Mas kasi
Mas sabihin na nating natira talaga doon yung pagka-Pilipino. Sabi kasi ni Jojo kanina, ang maganda naman ay doable ang mga solusyon na pwede nating, yung nakikita nating problem. Pero nabanggit mo rin kanina na merong mga bagay na pagkultura, mahirap ma-solve. Meron bang ganon? May nakita ka na bang... Well, after a while din kasi, pag kunyari, naging kaibigan mo na, tendency mo baka pwede namang makaano dyan. Yung ganun ba? Meron din tayong tendency na maging komportable minsan masyado. Pag ganun, parang nawawala na yung linya ba bilang ikaw yung host, tapos ito yung guest mo. So, pero hindi naman that's not really a problem. Hindi ko pa naman nakikita masyadong gano'n. Sa experience mo sa field na yan, pag may mga pumupuntang turista ba, may nako-convert ba into business na sigurado naman na meron talagang umiikot? Pero yung pag pumunta ba sila dito, nag-i-invest ba sila na talagang may kukunin na isang potential na business? Meron naman. Hindi pa ganun kalaganap, no? Kasi, kailangan din nating aminin na yung investment culture natin, although nag-i-improve na, medyo bureaucratic pa rin kahit papano And itong mga ganung bagay, hindi nila na-enkwentro sa kanilang bansa. Kasi, syempre, 'di ba sa ibang bansa pag gusto mong magtayo ng negosyo, talagang encourage ka, 'di ba? Sa CNN may na-advertise 'di ba in Germany, invest. Parang hindi lang tourism pinopromote nila. Although, yun nga mabalik tayo sa tanong, marami na ring nag-invest. In fact, yung mga gawin nating halimbawa yung mga dating GM ng mga hotel dito na mga expat, no? Pag sinabing ita-transfer na sila sa ibang bansa, yung iba nagre-resign na lang tapos naiiwan dito. Kasi napamahal na ang Pilipinas sa kanila And then karamihan din sa kanila, ang nagiging asawa nila Pilipino din dahil nga mababait tayo. So nagtatayo sila ng mga negosyo, nagtatayo maliit na hotel or consultancy or restaurant, ganon. So, meron din. And then, meron din tayong kilala namang mga turista din na mga Pilipino, balikbayan natin, yung mga nasa Amerika na pag magre-retire na, dito pa rin uuwi, gustong magtayo ng maliit lang na negosyo para ba hindi lang hindi lang mabakante yung ginagawa nila, yung utak nila. So, meron naman. Maganda lang dyan is kung ma-streamline pa natin yung ating investment processes, maraming gusto talagang magpasok ng pera dito. Maraming gusto maglagak ng pera dito. Yun. So, may potential saka sa bawat isang turista, ilan ang nabibiyayaan nito sa mga Pinoy natin? Nako, parang trickle down ng effect ng isang turista. Yes. Sabihin na lang natin sa isang araw, conservatively, sabihin mo mga $1,500, $150 per person. Okay, conservatively na yun. Kasi syempre, so 150 tapos last year ilan ang turista natin? Lumabot tayo ng 4 na milyon. So i-multiply mo na lang yun, magkano na yun. In 2012, ang naging revenue natin from tourism alone came to about 4 billion pesos. I mean, $4 billion. So, makakaikot na yung natin. Maganda. Ang tourism kasi yan, pag na-develop mo, ang laking pera yung papasok na. Nakita ko talaga. Kasi hindi mo kinakailangan na kapag may MBA degree ka, ganito. Pagkano lang, pwede ka magtinda diba? Kasi pwede isipin mo, hindi lang naman hotel ang kikita dyan Andyan ang tour guide, andyan yung tour operator, andyan yung mangingisda na nagbibigay ng pagkain sa hotel, yung mga housekeeping, yung gumagawa ng kumot, yung gumagawa ng tinapay, yung trickle down talaga. Ang effect ng tourism, malaki ang base niyan. Nakita ko talaga yan. Nung pumunta kami ng Karamoan, nung aming strategic planning ng UST, Karamoan kami pang tatlong punta na namin doon pa rin kami. Hindi ka nagsasawa, Hindi nga, kasi ang ganda talaga. So, nakita ko doon na talagang umiikot talaga yung pera doon. Kasi, halimbawa na lang, syempre, yung transport, yung hotel, yung accommodation, yung food, yung mga scenery doon. Mga waiter, mga lahat kikita. Ang bata, meron doon, nakita ko bata. Summer kasi yun so high school student siya. Talagang naghahanap buhay siya. Ang nanay niya kasi, yung nagluluto doon sa restaurant, tapos siya naman yung sa bangka. Okay. So talagang kita mo na summer, may ginagawa siya, at saka yung parents niya may work din. At ang mga bahay-bahay doon, ginagawa nilang hotel. Diba? Mga bed and breakfast, mga inn, ganon. Kaya nga kung mabalik tayo sa usapan sa Mindanao kanina,
kung alam mo, kung mapaalam lang natin doon sa mga tao doon, no? Especially yung mga nasa bundok, ito ang epekto, itong pwedeng maging epekto ng turismo sa buhay mo. Hindi mo na kailangang gumamit ng baril, ngumiti ka lang, ipakita mo na maganda ang bayan mo. Kasi ang Mindanao, napakaganda niya. Yes, sabi ni Dan kanina, yung beach na pinuntahan niya, magaganda ang beaches sa Mindanao. Ecotourism, ang daming jungle doon na pwedeng i-convert na mga canopy walks, mga zipline. Sayang. So, pwede pala tayo, Jojo, maglagay ng campaign. It's safer in Mindanao. Pwede. Bakit hindi, di ba? I mean, kailangan lang malaman nila eh. Pag nalaman masyado na malalim yung issue na yan, kaya medyo tatrabahuhin pa talaga. Gobyerno babagsak pa rin tayo sa gobyerno. Pero nakaka-inspire ako personally ngayon nung kinikwento ni Jojo ang mangyayari sa Feb 14, 15, and 16. Talagang ako mismo gusto kong pumunta. Pumunta kayo. Anong mo? Parang go local muna. Oh, yes. Hindi, nakakaaliw talaga ang mga expo sa SMX. Lalo na yan. Mas maganda tayo mga Pilipino, supportahan natin yung sarili natin bansa, no? Kasi pagka tinangkilik natin yan, kahit pa paano, nakatulong tayo sa ibang tao. Dito ka lang first class citizen talaga. Sa Pinas, wala nang iba. Okay, 10:31, babalik po kami. This is Inquirer Radio, 990 AM. 990 AM. Inquirer Radio. Every news is tackled, issues answered, and controversies clarified. Banner Story. A no-nonsense discussion with highly respected journalists Arlene De La Cruz and Jake Maderazo. Banner Story, where every news matters. Monday to Friday, 6 to 9 in the morning on Inquirer Radio, 990 AM. Ngayon, gabi-gabi nyo nang mapapakinggan ang programang Lunas Kalungsugan. Kasama pa rin ang batikang broadcaster at writer pang kalungsugan, si Kuya Rudy Liwanag. Kasama din si Dr. Joe at si Nico Light. Subaybayan at tumutok sa programang ikinasisigla ng bawat Pilipino, lalo na ang mga senior citizens. Lunas Kalungsugan. Linggo hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi at alas 9 hanggang alas 10:30 ng gabi tuwing Sabado dito sa Inquirer Radio 990 AM. Buhay mo ay ingatan mo. Ang Lunas Kalusugan ay may free check-up tuwing Sabado at Linggo mula alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon sa 4th floor Guadalupe Commercial Complex, EDSA Makati, tapat ng MRT station. Tumawag sa telephone number 514-4597 o mag-text sa 0927-838-3828. Pagkat yan lang ang yaman mo. We give you not just first-hand news. We bring you to where it is happening as it happens. Fast, factual, comprehensive information. Balanced and fearless views. Fair commentaries. Entertainment. Public service. This is DZIQ Inquirer Radio 990 AM. Vigatin sa Radio Inquirer 990 AM. A perfect place for relaxation. You can choose from among an array of room designs depending on your mood. You can expect privacy, security, comfort, and convenience. Hotel Sogo is affordable and offers great services. Secured parking, 24-hour food and beverage service, and free Wi-Fi. Relax only at Hotel Sogo. Have a worry-free experience? Come at Hotel Sogo. So clean, so good. Feel and experience. May bibilin ka ba? Baka naman may gusto kang ibenta. Log on na sa vigatintrade.com. Nasa internet na, nasa radyo pa. Basta bigatin, bigatin ka talaga. Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? Bigatindeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit Bigatindeals.com today. Live big. Be a Vigatin. Pasyal to the max. Kahit saan, basta Vigatin. Kami ang bahala dyan.
Ang galing mo naman. Barbra Streisand. Good morning! It's the weekend! 10:34, welcome back dito sa Bigatin Inquirer Radio 990 AM. Bisita ho namin ngayon Project Director and Travel Tour Expo, si Sir Jojo Clemente. Ayan. Ang tanong ko sa expo, pwede pa ba halimbawa ako exhibitor, pwede pa ba ako mag-avail ng spot doon? Nako. Hindi. 3 months ago tapos na kami. Wow, Puno na. Puno na. 200 nito. Hindi naman sa nagmamayabang pero ganun talaga eh. Ikaw na maging project di ba? Hindi, actually nahirapan kami kasi mga 30 kumpanya pa yung hindi namin napagbigyan. So, next year, well, for 2015 ang iniisip namin, lalakihan pa namin yung lugar. Yung lugar nyo. Apply ka, ma'am. May 50 magsisimula na sila ulit for 2015. Ayan. Nahihiya nga kami dun sa mga hindi namin napaunlakan kasi talagang gusto nila. Siguro makinakailang na bigger space para Luneta. Well, ang namin, ang aming ang future na tinitingnan namin eventually is yung buong SMX makuha na namin. Kasi ngayon ang kung mapag-usapan yung expo namin is lahat ng halls doon sa baba, halls 1 to 4 nasa amin na. Plus yung function room 5 doon sa second floor. Ilan ba yung function sa second floor? 5 yon. 5 yung sa inyo lang. Although yung floor area namin is around 11,000 square meters na. Kinulang pa. I mean combined yung sa baba at sa taas. Kinulang pa rin kami. So, ang tinitingnan namin baka sa isang taon magdagdag pa ng 2,000 square meters ulit, no? So, tingnan natin. Sana pumunta ang tao para makita nila, maingganyo ulit sila for next year. Pwede siyang gawin web conference. Pwede rin. Maraming ganun. Marami na kaming idea na pinapalutang para sa isang taon. Kailangan lang tapusin muna to kasi pero sabi nga ni Ellison kanina, nabanggit ko sa kanya, Mayo pa lang, umpisa na ulit kami. So, papahinga lang kami ng mga 2 buwan. Actually, hindi rin pahinga kasi mga reports, pero by May, ang target namin mag-umpisa na ulit. Normally ba, yearly, ano ba yung nagiging problema na at least natutunan last year. Sila last year. Ano ba yung pag-organize? Actually, ang nagiging problema namin is pag dumagsa na yung tao. Nagiging masikip talaga sa loob, no? Kasi nung isang taon wala pa bang event na nagkagulo? Wala naman. Oo. Kasi unahan to Nung isang taon, mga 70,000 people ang 70,000 ang bumisita sa 3 araw. So, ma-imagine mo na lang kung gaano kasikip yun. Mabuti nga ngayon, at least may second floor na tayo. Medyo yung ibang tao pwedeng umakyat, no? May isang airline na kumuha sa taas na medyo malaki-laki din. So, without naming names, ito sa mga pinakamalaking airline natin, malaki yung espasyo nila doon. Kaya, may aeroplano na sila. Actually, kung gusto nga nila, magkakasa aeroplano doon kung gusto nila ipasok. Para sa booth. Ang problema pa namin, katulad nung nabanggit ko nga, kinukulang kami ng space din para sa mga exhibitor na gusto. Taon-taon meron talagang waitlist na natitira na hindi namin maisip kung paano ba namin mapagbigyan lahat. Paano nga pala selection yan? Oo, tama. Selection. Paano ba? Kinakailangan ba? Miyembro naman ako ng PTA, ba't may mga ganun ba? Meron ba na? Inumpisahan namin yan yung sa mga matagal nang nag-i-exhibit na. Okay. And then, pag natapos na namin yun, pag nag-register na yun, then inumpisahan namin yung mga bagong pasok. Pero ang maganda dyan, natanong din ni Ellison kasi kanina nung commercial break, yung mga fly-by-night, mga lahat ng exhibitors namin dito sa travel tour, membro ng PTA yan. So, garantisado naman yung kalidad ng ibibenta, yung kalidad ng kumpanya. Kasi pag hindi ka member, hindi ka pwedeng mag-exhibit dyan. Pero marami pa rin ba mga fly-by-night? Bukod dun sa sinasabi mo, di ba may mga members kayo, di ba? May mga issues pa ba na nababalitaan kayo na medyo paghala-gala dyan na nakakaisa pa rin doon sa mga... Hindi na katulad ng dati. Kasi nakita na rin natin, siyempre tumalino na rin ang traveling public they can already distinguish naman. Nakikita na rin nila kung sino yung legitimate, sino yung medyo kaduda-duda itsura.
So, Tsura pa hindi lang. hindi na katulad ng dati. Pag itsura ko, alam mo kagad. Legit. Nakatatak agad no? Tapos every event ba na yearly, so makatulad, may pakinagbenga, may mga, di ba, mga festivals. Mga festivals natin. Ano ginagawa ng PTAA na, paano na ipopromote na, may darating na ganitong event, di ba? Yeah, meron ba tayo, may mga ganun ba tayo na ano? Oo. Meron kaming every 2 months, meron kaming general membership meeting namin, no, nung mga member PTA. Kada meeting yan, may theme kami, no? Meron kaming tema na yung susunod namin is parang domestic sa Marso. Domestic. So meron kaming mga tabletop members din namin na pwedeng magbigay ng mga packages nila, mga flyers nila para sa ibang miyembro. Para makita rin, si ganito pala binibenta yung panagbenga, si ganito pala binibenta yung sinulog. So, nagkakaroon din sila na pwede nilang ibenta sa sarili nilang customers. So, parang ganun yun. Kakatulungan. And then, syempre, meron din tayong partnership with DOT. So, as much as possible, tinutulungan din namin sila na mag-promote ng mga events sila, especially sa mga regions. Pupunta ba si Secretary Jimenez? Oo, siya ang magre-ribbon cutting para sa ang guest speaker talaga natin. Surprise yun. Surprise. Pwedeng si pwedeng si Marian Rivera, pwedeng si Jessie Menjol. Seryoso. Seryoso kami And then, magugulat na lang kung sino ang ating Tapos keynote speaking of speaker. mga sinasabi mo na natutulungan din, di ba? Kasi sinasabi niya kanina earlier, doon kami nag-usap sa labas, na may portion ng kikitain or before pa nasabi mo, di ba, meron kayong binibigay para doon sa Yolanda victim. Oo, yung unang interview natin, nabanggit ko noon din, no? Wala pa yata yung Yolanda noon no? Lindol. Lindol pa lang Lindol. Actually, nagpadala na ang PTA, no? Siyempre, yung unang tulong namin. Yes. But, more importantly, katulad din sa Bohol na nasalanta ng lindol, nagtabi na ng pondo ang PTA talaga para sa recovery, rehabilitation ng mga lugar na naapektuhan. Not only for Bohol, but also dun sa Cebu rin may naapektuhan. So, ina-identify na namin ngayon yan. And meron din, from Travel Tour Expo, meron din naman kaming halaga na tinabi din, no? For charities and NGOs na pwede naming maging katulong sa pag-identify ng mga lugar. Katulad ng mga simbahan na gumuho, di ba? Yung iba nun, hindi mo na wala na eh. Mahirap na talaga rehabilitation. Mahirap na itayo yun, no? Kahit yung part ng, di ba, yung sa Chocolate Hills, may mga na-damage din. Half Chocolate Hills. Half na lang. Pero, kasi nga yung mga pinupuntahan ng mga turista, kasi hindi naman na ibebenta natin sa mga turista. Actually, attraction pa rin yun eh. Kahit sabihin mong nahati yun. Kasi gusto mo rin makita, ganun pala yung nangyari. Yung pala loob no. Yung pala loob no. Hindi pala tsokolate. White chocolate pala. White chocolate pala yung loob niya. Di ba yung kasi yung kagsawa, di ba? Ruin na nga. Na-ruin pa. Wala. Andun pa rin yun. Hindi, sa bagay, hindi na natin, yung mga ganun kasing kahit pa paano, tinamaan yung mga tao doon, siyempre. Ano Ben? Mas lalo ba dumami yung bisita dahil do sa ruins? Actually, we cannot deny na tumaas din ng tourism noong gustong mga tumulong eh. Right after, syempre, no, mga pangyayari, medyo bababa muna dahil nervyoso pa eh. No? Pero sa ngayon, bumabalik na eh. Bumabalik na sila. Tsaka, whether we like it or not, nung syempre nababanggit sa CNN, BBC, Philippines, biglang naging curious ang tao, no? Naging mapagmatsyag sila, biglang naginugoogle na nila, ano ba itong Philippines? Saan ba to? Ganto. So, kahit papaano, yung pangalan ng Pilipinas, umikot na sa mundo. So, nakakatulong yun ngayon sa pag ba ng interest ng tao na pumunta rito. Yes. Kasi sa statistics, meron daw 4 million last year, 2012, tapos naging 3 million by 2013. Pero hindi siya ganun kababa. Kahit may nangyaring calamity, hindi siya ganun kabagsak tulad ng mga nakaraang taon. In fact, kausap namin si Secretary Jimenez ditong nakaraang linggo lang, no? Of course, siyempre, aminado naman siya na hindi natin na-achieve yung target for 2014. Pero, naintindihan naman natin bakit hindi tayo umabot dun sa hinahabol natin. 2013 ba?
2013, Okay. Hindi ganun kataas. Pero okay pa rin eh. Hindi naman din ganun kasama. Yung kulang, na yung deficit ba na tinatawag natin. Hindi naman ganun kasama. So, wala lang mangyari sana for 2014 na ganun kagrabe. Aabot na talaga tayo ng 5 million, 5 Kaya, no? Kaya. Maabot. Tsaka mabuksan din yung ibang infrastruktura na pinag-uusapan, no? Mga airports, mga isa pa nga hindi natin na pag-uusapan, mga cruise ship maraming gustong dumaan sa Pilipinas na mga malalaking barko talaga. Ang problema, saan sila dadaong? Kulang pa rin yung mga pasilidad natin para ma-accommodate yung... Hindi katulad kung napunta na kayo ng Hong Kong, yung terminal doon, yung cruise terminal, di ba? Pagbaba mo, okay ka na. Dito, di ba? So, kulang pa rin. Ibig sabihin, may mga programa ba yung gobyerno? Oo naman. Natatanong mo kay Secretary? Oo, meron yan. May plano naman dito sa Maynila. Alam ko sa Bohol, si Governor Chato, isang programa niya talaga yun, yung magkaroon ng magandang cruise terminal sa Bohol para daanan. Babaan. Direkta na. Malaki-laki pa yung market na hindi natin talaga nakukuha from the cruise market. Yun. Kasi although hindi sila, sabi mong hindi sila gumagamit ng mga hotel dito, pero yung tours nila. So, gano'n na rin yun. No? Natutulungan din ng lokal na ekonomiya, yung probinsya na pupuntahan. Pasok pa rin. Ayun. Okay, marami pa tayong pag-uusapan. Pwede kayong mag-text. 0919-290-9646. Pwede rin sa aming Facebook at Twitter account. Ano ba dito? Okay, Radyo Inquirer 990@yahoo.com. 10:46, babalik po kami. This is Inquirer Radio 990 AM. 990 AM. Inquirer Radio. Every news is tackled. Issues answered. And controversies clarified. Banner Story. A no-nonsense discussion with highly respected journalists Arlene De La Cruz and Jake Maderazo. Banner Story, where every news matters. Monday to Friday, 6 to 9 in the morning on Inquirer Radio 990 AM. Mga araw-araw na pangangailangan, mga balitang may pakinabang, mas madali nang malaman, libre sa isang basahan. Patunay lang na the best things in life are libre. Makukuha ang #1 free newspaper araw-araw sa lahat ng MRT at LRT 1 and 2 stations. Inquirer Libre. Inquirer Radio. This is Inquirer Radio 990 AM. 990 AM. Vigatin sa Radio Inquirer 990 AM. A perfect place for relaxation. You can choose from among an array of room designs depending on your mood. You can expect privacy, security, comfort, and convenience. Hotel Sogo is affordable and offers great services. Secured parking, 24-hour food and beverage service, and free Wi-Fi. Relax only at Hotel Sogo. Have a worry-free experience? Come at Hotel Sogo. So clean, so good. Feel and experience. Are you looking for the hottest gadgets, the latest fashion accessories, the most sumptuous buffets, or the best travel packages? Bigatindeals.com offers unbelievable deals, promotions, and discounts that will let you live more for less. Bargain hunting online has never been this fun, easy, and rewarding. Visit Bigatindeals.com today. Live big. Be a Bigatin. Vigatin sa Radio Inquirer 990 AM. Good morning! It's the weekend! Breaking rocks in the hot sun. I fought the law and the law won. 10:49. Ito pa rin po sa Inquirer Radio 990 AM. Ako, discount. So, pinag-uusapan natin. Oo. Ano maasahan? Kasi magbabayad ako 50 pesos. Anong discount?
Sa mga ano natin, sa mga exhibitors natin. Pagpasok. Ang range. Range. Okay. lang. Ang range ng discount natin is kasimbaba ng 20%, kasintaas ng 60%. Ganon kalaki. 20 to 60%. At dito mo lang makukuha yan. Dito mo Within lang 3 days. Within the 3 days. Kaya yung 50 pesos mo, sulit. Super sulit. Kailangan bilihin mo during the 3 days. Doon lang lalabas. Wala yan. nang iba. Kaya Diyan lang lalabas exhibitors din, yung ginastos nila, sulit din. Sulit din. Oo naman. Kasi di mo. Buhos yung tao. Ilan ho? Last year? 70? 70,000 ang tingnan dumating. nyo. This year, ang inaasahan namin, baka umabot tayo ng 80, 85. Pagplaplanuhan ko na yan nang makasama ako sa exhibit next year. Merong mga nagtatanong din kasi may Facebook page kami. No? Tinatanong ano ba yung mga tips na may bibigay natin sa mga pupunta doon. Number 1, alamin nyo na kung saan nyo gusto pumunta. Okay. Number 2, alamin nyo na rin kung anong petsa nyo gustong pumunta. Okay, yan ang mga unang itatanong sa iyo ng mga kakausapin mo doon. Pero yung mga kilala kong mga girls, wala. Pag nakita nila, dito na lang. Ganun eh. Ganon? Oo, di ba? Pagka nag-isip, doon na lang eh. Hindi kumiki mo si Ardy. Usually, yung mga guys, ganun eh. Di ba, pag may binili tayo, alam na natin eh. Bakit kayo ganun? Masyado kayong... Ayaw namin ng matagal na bilihan. Bakit kayo mga asawa naghihintay sa mall, di ba? Diyos ko. Inihintay yung mga asawa nilang babae na mimili. Ganun eh. O sige, bahala. Dito lang ako. Ka talaga yan. Kasi nga ganun, di ba? Hindi kayo dahil may gout? Ayaw nyo lumabas? Hindi. Ganun talaga kayo. Pagka may nakita kayo, mas maganda to. Ganun. Hindi, dito sa Travel Tour Expo, kahit lalaki ka, magugulo ka rito. Pag nakita mo yung mga presyo, sabihin mo sa asawa mo, sige, dito ka sa international, doon ako sa domestic. Maghatian na lang natin. Kailangan talaga magplano. Oo, kasi sa dami rin ng tao, minsan makikita mo yung mga nagbebenta, no? Nahaharas din sila kasi nga sa dami ng sabay-sabay din ang tanong eh. Kasi excited yung mga tao eh. Wala na eh. Minsan kung tatanungin, 'di ba, doon ka pa mag-iisip, tatanungin ka, "Sir, kailan po yung travel date ninyo?" Yun. Sa dami-dami ng ano, no? Para rin mabilis. Pareho kayo. Exhibitor sa ikaw. Kailangan planado na. Madali naman kasing kunin sa computer, kunyari international yung biyahe mo. Madali naman kunin sa computer yung kung yung availability ng flight mo, kung ano, magkano. Ang problema lang is kung hindi mo pa alam kung kailan, ilang kayo, 'di ba? Kasi minsan iba lalapit, babiyahe kami, ganyan. Magkano? Siyempre may tanong din dyan, ilan ho ba kayo? May bata po bang kasama? May ano, kasi may iba-iba rin ang presyo. Yes. So ihanda nyo na yung mga mga Wala ba tayong wala bang paraffol? Usually sa mga meron eh, no? Ano yung ma-expect sa trip to Jerusalem. Sa day 1, maliban sa surprise guest na si Jessie Menjola at Marian Rivera, anong day 1, day 2, and day 3? Okay. Day 1, day 2. Well, for the 3 days, bentahan yan talaga. Okay. No? Meron kaming mga stage performances din. Okay. Maghahandog dyan ng iba-ibang presentation yung mga katulad ng Guam Visitors Bureau. Taon-taon inaasahan yan. Meron silang mga native dance nila. Ang Korean Tourism Organization, meron din. Ang Japan, meron din. More importantly, DOT. From the regional offices nila, may mga presentation din na mangyayari doon. Tapos yung ating mga sponsors, meron ding mga presentations yan. May mga palaro, may mga raffle, no? Nabanggit niyo yung raffle. May pa-raffle din yung iba nating mga sponsors doon. Yun. So, na-excite talaga ako. Yun Kahit hindi ko to. Raffle, di ba? Mabanggit ko din, no? Yung sa mga pupunta doon sa February 14, pag inabot na kayo ng gabi doon, meron kaming mini Valentine concert. Wow. Valentine's Day concert. Okay, this is from 6:30 to 7:30. Si Mr. Bimbo Cerudo ang kakanta and Miss Marie Chris Garcia. Doon na. Walang dinner, walang drinks, pero at least may entertainment tayo kahit papaano. Maraming doon. Marami naman doon eh. Sa labas eh. Na-excite na talaga ako. Parang gusto na pumunta. Kaya, yung mga iniipon-ipon nyo, ilabas nyo na. Tama-tama kasi to for the summer eh. Yes. So, actually ako, habang nag-uusap. Gustong bumiyahe, at least, talagang makakakuha yan. Garantisado, makakakuha ka ng mura talaga. Pinaplano naman kasi yan talaga. Kami, ngayon, habang nag-uusap tayo, kasi kahapon lang, Friday, nagtatanong yung staff namin, saan daw ba kami mag-strategic planning this summer? Wow. Mamili kayo. Ayan.
Karabuan uli. Actually, lumabas ulit yun sa kanila. Gusto daw ulit nila doon. May iba naman. Yes, may iba naman. Marami pag iba sa Iloilo, sa Bacolod. Maraming ano dyan. Marami. Alam mo, sa sobrang ganda ng industriya ng turismo, wala akong maisip na hindi kayang solusyonan. Basta lagi talaga siyang it's more fun in the Philippines. So, wag lang magpupolitika. Yun ang problema minsan. Pero, di ba sa kanya talagang by nature, talagang fun siya. Kaya minsan, di mo maiisip na merong... I don't know, pero Reality Bites talagang may ganyan. Pero kaya naman. Kaya nga tanong ko sa kanila, paano ba kayo pag every year, nagre-review ba kayo and then nagre-present kayo ng mga recommendations sa government agencies? Meron naman kaming, we have occasions naman. May mga okasyon na nakikipagpulong tayo sa DOT. Natatawag din tayo minsan sa Senado, sa Kongreso. Kasi with PNP meron ba? PNP, hindi masyado. No? I mean, nagagawa yan within a scope maybe of a larger meeting. Pero yung talagang one-on-one na, wala pa masyado. Kasi more on localized na Yung kinakausap na lang namin mga LGUs. So, hindi naman, pupunta kami ng Puerto Princesa, pupunta kami Cebu, makakausap namin naman yung mga mayor, mga governor. So, doon na lang namin binubulong yung mga concerns namin para sa And then, nagagawa naman ng paraan. May point ba na minsan nadidismaya ka din? Oo naman. Hindi naman mawawala yan Hindi naman natin makukuha lahat ng gusto natin sabi ko nga, di ba, ang target ni Pinoy for the time, yung by 2016, pag natapos is 10 million tourists, sabi ko, kayang-kaya naman yun Kahit ngayon, pwede na natin gawin yan Basta nandoon lang talaga yung kailangan mong infrastruktura. At kung yung investment, yung investment atmosphere natin is such that mabilis kang makakakuha ng mga gustong maglagak ng pera dito, magpatayo ng hotel, magpatayo ng mga theme parks, mga ganun ba? Kulang pa rin ba? Streamlining lang, I guess. Hindi naman masasabing kulang. Yes, kailangan lang i-streamline talaga. Meron pa rin mga tao kasi sa gobyerno, let's say, na hindi pa rin talaga naiintindihan kung ano yung epekto ng turismo. Ano yung pwedeng maging magandang epekto ng turismo. Yes. Kasi sa nakaraang mga taon, nakala nila parang glamorous industry lang to Puro paganda, puro pabiyahe, yung gano'n. Pero hindi nila napapansin yung pera na pwedeng at yung maitulong ba? Kahit hanggang sa masa kasi ang baba ng benefits Oo nga Hindi lang yung mga may-ari ng hotel ang makikinabang Hindi ng agencies. Dito ba sa natin, sa region na lang natin, Southeast Asia, pag-ilan ng Pilipinas doon sa mga dinadalaw ng mga turista? Nako, masakit man sabihin wala tayo sa top 3. Okay, ang top 3 mo is Malaysia, Thailand, and in fact, na-overtake na nga tayo ng Vietnam Dati, mas marami pa tayong, mas marami pa pumupunta rito kaysa sa Vietnam. Pero, Vietnam nga, walang flyover Wala. Pero ngayon, humahabol na tayo ulit, Umaakyat na ulit tayo. Salamat din dun sa campaign nga niyan, yung It's More Fun in the Philippines. Ang laking tulong na naidulot niyang yung campaign na yan. Pagtulungan, Pero ang may nalaman din ako na bakit ang Vietnam ay biglang tumaas at saka yung Cambodia. Cambodia, yes. Kasi daw, mas siguro nag-start sila sa roots, yung nationalism. Itinuro talaga sa lahat ng tao yon, hindi lang sa kaunting Meron ba tayo? Meron? Meron naman. Hindi, kasi ito, lagi kong sinasabi sa mga nagtatanong sa akin tungkol dyan. Ang Pilipinas kasi parang tayo, hindi natin alam kung tayo by Westerner o tayo by Asian. Kasi sinakop tayo very adaptive kasi ang Pilipino So, di ba nga, sabi nila, yung 350 years na tinuro ng Kastila, nawala sa 50 taon na nandito ang Amerikano. So, parang may identity, may identity crisis tayo na hindi naman natin pwede sabihin na we are truly Asian like Malaysia does. Malaysia. Kaya Malaysia, hot pot talaga, melting pot talaga ng Asia yan Yung kumanta nung Pinay pala, kita ko sa TV. Talaga? Oo. Malaysia. May natututunan ka talaga. Pilipina. Na-interview ni parang George Carino nung napunta siya. Okay. So yun ang problema natin. Pag pupunta silang Maynila, nung nakikita nila, mga buildings pa rin di ba? Kung dadali mong Intramuros, sabi, makikita ko rin naman yan sa ibang, sa Guam, mga ganon.
Pag pumunta ka ng Cambodia, pumunta kang Vietnam, mararamdaman mo na Asia ka Nasilay talaga. Kasi Totoo mga yan. temple lang makikita mo, mga elepanteng naglalakad sa kalsada. Sa atin binibenta kasi lahat tinitibag. Yun. Yung mga ganung bagay, makakatulong yun yung mga historical preservation sana, no? Maraming mga bahay ng bayani natin, wala na Wala na. Sa ibang bansa talagang pinahalagahan yun Well, anyway, so yun po, mark your calendars, ano? Oo, Feb 14, 15, and 16. Doon kayo mag-date? Markahan nyo na. Doon na kayo mag-date. Family up to 60% off. Who knows, baka maging 70 pa. Maganda rin talaga. Maganda siyang gawing family event kasi may educational tour. Kasi iba-iba namang rihe yun. Diba? Ako gusto kong gawin yun. Ikot-ikot lang doon. Ay, nako. Alam mo din, sa ganda at laki ng tourism industry, kulang ang isang oras. Hindi man lang tayo na bakante. Kahit off-air. Pwede naman bumalik kung mamarapatin. Ganda talaga. Gandang pag-usapan to. Hindi, maganda kasi sabi ko nga kay Sir Jojo na at least every 2 months magiging guest namin. Mag-update tayo. Update, diba? Turismo chikahan, pwede gano'n. Diba? Para at least malaman natin. Kasi sabi ko nga, kahit pa paano, yung programa natin, nakakatulong tayo. Diba? Kasi kung gagawin natin to, maaabot natin ng 10 million by 2015. Oo naman. Kasi marketing, kung lahat ba naman pagtulong-tulungan talaga yan kasi talaga di nila nakikita na umiikot talaga ang pera dito. Sobra. Okay, with that, maraming salamat, Sir Jojo. Thank you. Babalik kayo. Sir Jojo, invite mo muna yung mga nanonood natin. Thank you. Sa ating mga tagapakinig, ginaanyayahan namin kayong bumisita sa amin sa SMX Convention Center sa Mall of Asia sa Pasay. February 14, 15, and 16, Travel Tour Expo 2014. Pumunta kayo at mapapamura kayo sa sobrang mura ng mga bibigay namin doon. 50 pesos lang. Again, 50 pesos for the general public, 20 sa seniors. And if you are a Citibank credit card holder, Citibank card holder, libre kayo, may isa pang kasama. Okay? Ang show hours natin is from 10 o'clock to sa Friday, Feb 14 is from 10 a.m. to 10 p.m. 10 to 10. Nag-extend pa kami ng isang oras. And then sa Sabado is 10 a.m. to 9 p.m. And then sa Linggo is from 10 a.m. to 7 p.m. So, bumalik-balik kayo, punta kayo. Kahit 3 araw kayong magbaba doon, basta bumili kayo. 50 pesos ba? Per day lang yun. Per day. Per day. Abuso ka naman. Pwede din. Mamili ng araw kasi may mga event, may mga small programs sila. May regions Yes. Pero mas maganda kasi pagka nauna ka sa first day, mas marami kang pagpipilian. Ganun naman talaga. First day and last day. So maraming salamat po. Thank you po. Okay, with that, ako po si Dan Macaranas. Ako naman po si Arnie Barcelo. Ellison Barcelo po. Barbara Streisand. Si Barbara Streisand sumali. 11:02 yan po ang ating Philippine Standard Time. This is Inquirer Radio, 990 AM. 990 AM. Inquirer Radio. Kung may sakit, karamdaman at katanungan sa iyong kalusugan, sagot yan ng Radyo Medico. Pag-uusapan ng mga impormasyong pangkalusugan, wastong pangangalaga sa katawan, mga diskusyong pampalusog ng kaisipan. Radyo Medico. Tatalakayin ang iba't ibang sakit at karampatang lunas at gamot. Bibigyang linaw ang mga maling pananaw upang mapanatili ang malusog na katawan at pag-iisip.